The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Happy Friday, Pastor! Morning! Morning, Chag. Morning, Ted. Kumusta sa ating mga taga-subaybay? Thank you so much for the opportunity. Yan, Eto share na. ng Word ni God. Bago natin tapusin, magandang balita muna galing sa ating The Daily Brad. Anong meron ngayon? Yes, Cha, meron tayong magandang balita dahil 35th anniversary ng mga nanonood sa atin araw-araw. Toyota Cubao, Bong Hobes, thank you for leading your people sa panonood ng ating programa. Lahat ng TV dyan, naka Ted Filon at DJ Chacha Show. Ang ganda ng sinabi ni Ted kanina, yung nanalo sa loto ng mga documentary. Ang tawag doon, Cha, may tinatawag kasing lottery curse. Yung mas naging worse pa yung karamihang buhay yung mga tumama. And it's a good documentary, nasa YouTube yan. Because pag tinignan mo, God is not a God of chances. Kaya nga si Adan, binigyan ng garden para alagaan, hindi rocking chair, saka TV at popcorn maker na enjoyin mo yan, di ba? Parang sila, Kuya Sunny Boy kanina, saka si R. King, nagsimula sa maliit na biik, pinaikot, and then lumalago. Kasi yun yung gusto ni Lord, yung merong element of waiting and trusting. Kasi pag biglang yaman mo, 45 million, ani mo si Lord. Di ba? Parang Amen. iba yung nagtanim ka ng binhi, araw-araw, nagdadasal ka, Lord, wag naman bumagyo, dumaan dito. Lord, yung binhi, gawin niya yung natural process niya. So, kung itong mag-asawa na to, si Arking at si Sunny Boy, tumama sa loto, malamang, hindi naman sinasabi, pero malamang, either masira buhay niya, magkahiwalay yan. Kasi nga po, ito yung point natin since Monday. May baluktot na pananaw ng success ang mundo na to. Success equals money, possession, position, prestige. Kung yan ang pumbasihan ng success, pag marami kang pera, di sana walang malungkot na milyonaryo, di sana walang miserabling marriages sa mga mayayaman, sana walang may anxiety na politikong mayaman. Kasi po, kung yun lang ang basihan ng success. Si Apostol Pablo po, ang ating pag-aaralan ngayon, ay nasa kulungan sa Rome. I've seen this type of prison sa Israel. Mas miserable pa po sa kulungan na nakikita natin sa mga documentary dito sa Pinas, na sobrang siksikan. Medyo kaaya-aya pa yung compare sa 2,000 years ago na kulungan. Naramdaman na ni Apostol Pablo na pupugutan na siya ng ulo ng mga Romano, i-execute na siya. Sa mata ng mundo, parang walang bahid ng success ang buhay niya kasi ano ka ngayon, binigay mo yung buhay mo sa Diyos, ayan, pupugutan ka ng ulo. Ano ngayon nangyari sa'yo? Walang asawa, walang anak, walang yaman. Pero ito sabi ni Apostol Pablo, ito pinalagay niya sa kanyang kumbaga puntod. Sa 2 Timoteo 4:7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sabi niya, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ni-encourage niya po si Timoteo na kanyang young na mini-mentor. Alright? Ang sabi po niya, ang success ng mundo iba sa success natin. Ano po ba ang basehan niya? It's not how much we start, but how we finish. But nasabi ni Paul, as I end, ano pa man tayo ng success? Na-please ba ang Diyos sa buhay na pinamuhay niya? Na-please ba niya ang kanyang only maker sa pinagagawa niya sa lupa? Sabi nga sa Westminster Catechism, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Pag nag-glorify po natin ang Diyos sa buhay natin dito sa lupa, we're gonna enjoy Him forever. Kaya po again, another verse sa Bible, ano man ang ginagawa mo, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Siguro po mag-pause tayo ngayon. Ikaw na nasa tricycle, nasa jeep, nasa taxi ngayon, o nasa opisina. Ikaw na hindi ka makabababa sa kotse mo dahil hinihintay mo tong Daily Brad segment matapos, tingnan mo yung ginagawa mo. Lord, natutuwa ka ba sa ginagawa ko? The way I run my family, the way I father my children, the way I treat my wife or my husband. Natutuwa ba si Lord? Nag-glorify ba siya sa negosyong pinapatakbo mo? That's a good litmus test o test sa atin. Lord, natutuwa ka ba sa buhay na pinapamuhay ko? Because at the end of the day, we're here for the audience of one. And that is our Lord Jesus Christ. 2 Timoteo 4:7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Panalangin po tayo, Panginoon. Ang mundo po na to ay pilit kaming isasaksak sa kanyang molde. Na ang mundo na to ay sasabihin magpayaman ka, pumosisyon ka, maging mayabang ka. And Lord,
tulungan nyo kami, Lord, makita ang true picture of success. Tinimulan namin ng Lunes that there's only one mission and vision, that's to please you. And mag-persevere kami and look towards the prize, which is eternal prize. Lord, layo nyo kami sa mga tukso ng mundo na to, na magpayaman sa anumang pamamaraan, kahit illegal at immoral. Ilayo nyo kami, Lord, sa tukso ng mundo na to, na maging mayabang at mapagmataas para hindi ka balagoongin ng tao. So Lord, tulungan nyo kami magpakumbaba at makita ang iyong kamay sa lahat ng aming ginagawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Lord, Panginoon, salamat na marami muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Salamat po sa aral today. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Bless his mission. Protect him and guide him. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ganda Amen. ng message today, Brad Jeff. Thank you. Salamat na marami sa paalaala. Makabuluhan. Saktong-sakto. Direktamente. Puntong-punto. Sapul na sapul. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay pera. Okay, Brad. So, mamaya ba nandito ka sa aming himpilan? Wala muna, Brad Ted, dahil marami tayong preparasyon para sa ating birthday. Nga pala. Oy, happy birthday ha. Monday po ang birthday po ni Brad Jeff. And Brad, salamat and happy 60th birthday sa iyo. Natawa ako doon Advance ka mag-isip ng isang dekada, Brad. 50 lang. Golden boy. Okay, sige. So, hindi naman natin kinakahiya yan. Basta tayo may pinagkatandaan, yun ang mahalaga. It's not about the age. Sige, basta one with you in celebration and prayer, Brad Jeff. Monday ang kanya pong kaarawan. Yes. Opo. Brad Ted, may nagsalita, it's not the years in your life, That count. but the life in your years that count. Yeah. Alam mo kung sino may sabi nun? Hindi ko alam, Ted. Nabasa ko lang eh. Lilipas din yan! Ang nagsabi nun ay dating Pangulo ng Estados Unidos. Ayan. Sa bandang dulo, nung tinanong din yan, natanong din dati dyan nung sa wikang English yan, di ba? Sa wikang English. Tinanong yung dating presidente, ano bang kahulugan nun? Sabi niya, sa mundong ito, hindi pahabaan, pasarapan. Wrong po yun. Hindi po ganun yun. Di ba sabi mo, Nasa Bible yun, Brad Ted. it is not the years of your life that count, but the life of these years. Yon. Yun ang Yes. pinaka-importante. Kung paano ka namumuhay. Alright? So, Yeah. Brad Jeff, Ladies and gentlemen, Ted Filon. Yan. isang sanay meron na akong... Mag-overtime na tayo niyan eh. Pang videoke session. Siya, Pastor. Happy Friday, happy weekend. Happy birthday, Brad Jeff. Sir Ted, tinan mo, si Ma'am Cherry Violet, nag-message tuloy, Happy 60th, Pastor. Ikaw talaga, Kakalat pa sa Channel 5 ngayon, si Senta na ako. Wala namang problema yun. Pasalamat ka nga, Brad Jeff, na umabot ka ng 60. Basta kung ayaw mo mapagkamalang 60, Pastor, huwag ka didikit ulit kay Vic Soto, ha? Okay, Bossing Vic. Okay. Sige, Sige. Brad Ted. Salamat. Maraming salamat. Thank you. It's the life that I'm enjoying here every morning, every day. Amen. Maraming salamat sa opportunity, Brad Ted. Magkikita pa naman tayo sa Monday, kahit na birthday ko. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. God bless you more serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.